Welcome to my channel, Glecious TV. Guys, tandaan nyo po ba itong nilandscape ko nung isang araw? So, ito po siya. Dinagdagan ko siya nito. Ayan. Tapos, nagdagdag din po ako dito. And, nagdagdag rin po ako dito. So, yan. Dinagdagan ko po siya. Yan po yung update ko ngayon. And then, nagdagdag na rin po ako dito sa parting to. Ayan. Ito. At saka po dito. So, yan. So, ito po na madumi po ito. Kaya lilinisin po natin at lalagyan ng panibagong kulay para gawin ulit swimming pool ng bata. So, pagagandahin natin itong area to later on. So, pansamantala, inayos ko muna po ay ang landscape. So, yun ay lilinisin, lalagyan ng pintura at gagawing swimming pool ng mga bata. Sira-sira na po siya talaga. So, pinaganda ko lang yung area. Nagsira-sira na po ito. At madumi po ang area ito. So, pinaganda ko lang siya. Tapos, dito po sa banda rito, nandito yung aking front yard na garden. Ayan. So, update ko lang po kayo. Tapos, nandun yung aking nursery. So, nandito yung nursery area. Ayan. So, dito ko po inilalagay yung mga plants na kailangang i-maintain yung kagandahan niya, yung mga leaves. So, nandito po siya. Yung mga plants to recover para doon sa mga na-damage. Dito ko po inilalagay para po may kukuhanin ako ng mga plants na gagamitin sa landscaping. So, ito ay isang nursery area po. Ayan. Gusto ko rin kayong i-tour dito sa labas. Ito pa ay lumang piggery at hindi na po ginagamit ang area to, kaya ginawa ko siyang nursery area. So, ito pong bonsai na plants neto na ginagawang bonsai. Itong coconut po ay yung ginamit ko nung bagong taon. So, kung hindi pa po siya malaki at aabutin ng bagong taon, ay ito na rin po ang gagamitan ko. Papalitan ko lang ng magandang cover yung base para gamitin. Kung hindi man ako makahanap ng panibagong tubo. So, ito na rin ang gagamitin ko para i-attach yung mga red ribbon at saka yung mga pera. Ini-stapler po dito pag bagong taon.
So, mukha siyang tubo pa rin. Kung sakali man at talagang walang makitang bagong tubo. So, ito na rin. Tapos, kung sakali man po, nanghihinayang ko sa ganito at lumaki na. Hindi na siya magagamit for, sa ganito. So, ang gagawin, i-direct planting na lang po siya. Tapos, patubuin nyo dun sa area. It's either pwede nyo gawing tunay na niyog or pwedeng gamitin nyo siya as ito po, ayan pwedeng gamitin nyo siya na pang ubod. Yun, so ganun po ang ginagawa ko kapag yung area ay medyo hindi pwede sa mga tall plants, yung maraming masasagasaan na mga bahay o so pang-ubod na lang siya. Pero pag may malaking area, so pwede nyo siyang padiretsuhin na maging niyog na mataas. Ayan. So, papasilip ko lang po uli ang ating mountain. Ayan, ang bundok halcon. So, nagpasilaw uli siya ngayon kasi nawala na po yung ulan. Ng mga nagdaang araw ay sobrang ulan, kaya po napatigil ang vlogging ko doon sa direct planting versus transplanting. So, kasi inabot po ako ng ulan sa labas. Malakas ang ulan ng mga nagdaan po. Ayan. Ang ganda ng mountain, no? Ayan. Ng view. So, magsisimula na po ang pagpapalayan kasi ngayon po ay month of August. So, ginagawa po na October. So, ginagawa po nila ay naglaland preparation na po sila. Ito, laki na nang inilaki talaga nitong aking sensation. Pang display na ulit siya. So, ang gagawin ko dyan, kung talagang malaki-malaki na, ay ipopropagate po natin. And then, pagdating ng fiesta, yung mga ibang plants na pwedeng ibenta, yung ready for ay ibebenta natin pagdating ng fiesta. Kasi pag fiesta po, marami pong namimili ng mga halaman. Kasi yun yung day na kung saan napakaraming tao at maraming dayo. So, pag fiesta po, maraming trade fair. Sali tayo sa mga ganon kapag fiesta. Ang dami na ng bunga ng ating aswete. So, yung katas po niyan ay isasama ko sa tsaa. Yung ginagawa na rin tsaa kasi nung sa research ko po siya ay punong-puno ng calcium. Kaya isinama ko siya sa aking daily herbal medicine. Hindi siya herbal, pang kasama siya sa gamitin sa pagluluto, sa pangkulay. Pero dahil sa ang lumabas sa research ko ay napakataas po ng calcium content niya, yan, nabunga na. So, isasama ko po siya sa aking hindi naman po, wala naman po ako sakit, pero gusto ko po i-control na agad ang sakit habang hindi pa ako matanda para humaba ang aking buhay. At hindi ako makaramdam ng mga sakit-sakit sa buto. Yan. Rich in calcium daw yang aswete. So, yun lang muna po guys ang update natin sa ngayon. And then, ituturo ko po ulit guys sa mga susunod na araw para sa iba pa nating mga renovations, innovations dito sa ating garden. Thank you very much for watching po, and always watch and subscribe my channel. Thank you po sa mga bagong subscriber, and please support. Thank you. Thank you for watching. Hope you subscribe to my channel, Glecious TV, and click the like button